Si Roberto ay nakapagtrabaho ng higit 4 na dekada sa pagkukumpuni ng mga makina nang sabihin ng kanyang amo na matanda na siya para sa trabaho. Lumabas siya ng talyer na may kahihiyan. Hindi alam na sa lalong madaling panahon, babalik ang mga tumanggihan sa kanya, desperadong humihingi ng tulong. Sa isang buntong hininga, pinunasan ni Roberto Flores ang grasa sa kanyang mga kamay gamit ang luma niyang asul na kamiseta habang nakatutok ang mata sa makina ng bus sa harap niya. 42 taon ng karanasan ang naghasa sa kanyang pandinig. Kaya niyang matukoy ang problema ng makina sa tunog pa lang. Nang marinig niya ang tunog ng makinang Scania, alam niyang may problema na ang injection pump. Hindi na niya kailangang buksan ang hood. Ginoong Roberto, maaari po ba kayong pumunta rito sandali? Umalingaw-ngaw sa loob ng talyer ang boses ni Ginoong Fernando, ang may-ari ng garahe. May kakaiba sa tono nito, tila mas malamig, mas malayo kaysa dati. Pinunasan ni Roberto ang pawis sa kanyang noo at nagtungo sa maliit na opisina sa likuran. Kahit 65 na siya, kaya pa rin niyang gumawa ng mabibigat na pagkukumpuni at gumapang sa ilalim ng mga sasakyan, bagamat palagi siyang pinaaalalahanan ng tuhod niya na siya'y tumatanda. "Umupo ka, Roberto," wika ni Fernando. Itinuro ang plastik na upuan sa tapat ng magulong lamesa. Pamilyarang amoy ng opisina, halong diesel at lumang kape, sa dami ng taon niyang ginugol doon, para na rin iyong tahanan. "May problema po ba, Ginoong Fernando? Yung Scania sa labas, injection pump lang yan. Madali lang yan. Matatapos ko yan bago mag-umaga." Umilag ng tingin si Fernando at nagsimulang maghalungkat ng mga papel. "Roberto, palagi kang maaasahan. Masipag, tapat, malaki ang respeto ko sa iyo." Kinabahan si Roberto. Sa loob ng 15 taon nilang magkasama, kabisado na niya. Kapag ganito magsalita si Fernando, may masamang balita. May pinagdaraanan ng talyer, mas mataas na ngayon ang expectations ng mga customer, mas mabilis na serbisyo ang kailangan at kailangang makasabay sa makabagong teknolohiya. Sa wakas, tumingin si Fernando mula sa mga papel. "Alam mo naman, Roberto, hindi ka na kasing bilis dati." Napakurap si Roberto. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Na hindi na ako katulad ng dati, inaayos ko pa rin lahat ng makinang dinadala dito. Kahapon lang, inayos ko yung bus ng tour company, wala nang pag-asa yun para sa iba." "Iyon na nga," sagot ni Fernando sumandal. "Matagal kang matapos, ayaw ng mga kliyente nang naghihintay. Yung mga batang mekaniko, 3 beses mas mabilis kumpara sa'yo." Naramdaman ni Roberto ang galit pero pinigilan niya ito. "Hindi lang bilis ang mahalaga. Ang trabaho ko, sigurado. Kapag inayos ko, hindi na bumabalik." "Alam ko, Roberto," sagot ni Fernando. "Pero nagbago na ang panahon, lahat digital na ngayon. Fuel system, diagnostics. Puro high-tech na. Hindi ka sanay diyan." "Hindi totoo yan. Nag-aral ako, nag-enroll pa ako sa kursong electronic injection sa Senay nung 1 taon. Naalala ninyo yon?" Napabuntong hininga si Fernando, binuksan ang drawer at kinuha ang isang dilaw na sobre. Maingat niya itong inilapag sa mesa. "Makinig ka, Roberto. Ayokong masaktan ka. Napakagaling mong empleyado. Pero kailangan kong i-modernize ang talyer. May darating na 2 batang technician. Bagong graduate, sanay na sa mga bagong sistema." Tinitigan ni Roberto ang sobre, hindi niya ito hinawakan. "Pinaalis mo na ako?" "Oo," nang may buong respeto. "Lahat ng para sa'yo nasa loob niyan. Huling sahod mo, mga dinagamit na leave, bonus, maayos lahat." Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Tumingin si Roberto sa kanyang mga kamay. Magagaspang, may mga pilat, ngunit matatag. Nakapag-ayos na ng libo-libong makina. Nailigtas ang talyer sa napakaraming pagkakataon. "Bakit ngayon, Ginoong Fernando, pagkatapos ng 15 taon nating pinagsamahan?" Muling bumuntong hininga si Fernando. "Dahil ito na ang tamang panahon. Kailangan mong magpahinga, makasama ang pamilya. Sapat na ang ibinigay mo." Dahan-dahang tumayo si Roberto. "Magpahinga?
Sa anong pera? May sakit ang misis ko. Ang gamot niya sobrang mahal. Walang trabaho ang anak kong babae, nakatira sa akin kasama ang 2 bata. Sa tingin mo ba kaya kong tumigil? Umilag ng tingin si Fernando, nakatungo ang ulo. Pasensya na sa kalagayan ng pamilya mo, Roberto, pero kailangan kong isipin ang kaligtasan ng negosyo. Yung mga panahon na ako ang nagligtas sa negosyo mo, noong wala kang ideya kung paano tapusin yung makina ng bus at ako ang nagtrabaho ng 3 araw nang walang tulog para lang matapos yon, wala bang halaga yon? May halaga. Kaya sinigurado kong maayos ang kabayaran mo. Kinuha ni Roberto ang sobre at inilagay ito sa bulsa ng kanyang kamiseta, hindi pa rin binubuksan. Alam mong mahihirapan kayo nang wala ako. Mabilis nga ang mga bata pero hindi mo matutunan ang karanasan sa libro. Pakiusap, Roberto, huwag mo nang gawing mas mahirap ito. Desidido na ako. Tumalikod si Roberto, ngunit huminto sa pintuan. Isang tanong lang, Ginoong Fernando. Kung tatay mo ang nasa harapan mo ngayon sa edad kong ito, gagawin mo rin ba to sa kanya? Walang sagot si Fernando. Bahagyang tumango si Roberto at lumabas. Sa garahe, dumiretso siya sa kanyang cabinet ng mga gamit. Isang mataas na lalagyan ng mga tools na siya mismo ang bumili sa loob ng maraming taon. Mga wrench, pliers at meters. Bawat isa may kwento. Bawat isa may alaala ng isang trabahong ginawa ng tama. O Ginoong Roberto, tinawag ka ba ng amo para bigyan ng dagdag na sahod? Biro ni Mario, isang batang mekaniko habang inaayos ang makina ng Corsa, may nakangiting mukha. Hindi naman, sagot ni Roberto habang maingat na ipinapaloob ang kanyang mga gamit sa lumang kahong-kahoy na nakaimbak sa ilalim ng kanyang kabinet. Napahinto si Mario at lumapit, may pagtataka sa mukha. Ano pong ginagawa ninyo? Inalis na ako sa trabaho. Tugon ni Roberto, kalmado ang boses. Tahimik ang buong talyer. Nagtinginan ang 5 mekanikong naruroon, gulat at hindi makapaniwala. Lahat ay may respeto kay Roberto. Siya ang takbuhan tuwing may problema silang hindi mahanap ang solusyon. Anong ibig mong sabihin, inalis ka? Bitaw ni Carlos, ang pangalawang pinakamatagal ng mekaniko sa shop, sabay bitaw ng hawak niyang screwdriver. Ikaw ang pinakamagaling sa atin. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging pinakamahusay, ani Roberto. Hindi nawawala ang pagkalma ng tono. Ang mahalaga, bata at mabilis. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, nanatili siya sa kanyang nakasanayang disiplina. Maayos, sistematiko at walang kalat. Kahit siya'y pinaalis, hindi niya kaya ang pagiging magulo. Mali yan, Ginong Roberto, sabi ni Mario, umiiling. Karamihan ng alam ko, sa inyo ko natutunan. At sino na ang mag-aayos ng mga matitinding problema kapag wala ka na, dagdag ni Carlos. Naalala mo yung Mercedes nung 1 linggo? Wala ni isa sa amin ang nakaayos noon kundi ikaw. Makakahanap din kayo ng paraan, ani Roberto na may banayad ng ngiti, sabay sara sa mabigat na toolbox. Tumitimbang ito ng halos 20 kilo, ngunit kayang-kaya pa rin niyang buhatin. Isang bagay lang ang huwag ninyong kalimutan. Ang makina, hindi lang basta tornilyo at bakal. May kaluluwa rin yan. At hindi mo dapat minamadali kapag may kaluluwang hawak ka. Mabagal siyang naglakad patungo sa pintuan, bit-bit ang kahon ng gamit. Pagdating sa may pintuan, tumingin siya muli sa buong talyer, ang lugar na naging tahanan niya ng 15 taon. Ang mga lamesa, mga kasangkapan at ang amoy ng langis at grasa, lahat ay bahagi ng kanyang buhay. Ginoong Roberto, mabilis na lumabas si Fernando mula sa opisina. Nakalimutan mong isauli ang uniforme mo. Tumingin si Roberto sa kanyang suot, ang asul na kamiseta na may burdang Central Auto Parts sa dibdib. Ideduct mo na lang sa huling sahod ko. Pagkatapos ng 15 taon, siguro naman karapat-dapat na akong panatilihin ang kamisetang to. Roberto, wag naman ganyan. Alam mong nire-respeto kita. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi mo sana ako pinaalis ngayon.
sagot ni Roberto habang inaayos ang buhat ng kanyang toolbox. Pero ayos lang, Ginong Fernando. May paraan ng buhay para turuan tayo na hindi lahat ng tao tumutupad sa salita nila. Tumalikod na si Roberto at naglakad papuntang hintayan ng bus, gaya ng araw-araw sa loob ng maraming taon. Hindi siya kailanman nagkaroon ng sariling kotse. Ang sweldo niya ay sakto lang sa pang-araw-araw. Pampublikong transportasyon ang tanging paraan niya. Umupo siya sa bangko ng istasyon at binuksan ang dilaw na sobre na ibinigay ni Fernando. Tama ang mga numero, 3 buwang sahod, bayad sa bakasyon, bonus sa pista opisyal. Sa papel mukhang malaki, pero alam ni Roberto ang totoo. Sa dami ng kailangang gastusin, hindi tatagal ng 6 na buwan ang halagang yon. Pagkaraan ng 40 minuto, dumating ang bus. Sumakay siya. Bit-bit pa rin ang mabigat na kahon at naupo sa likod, tulad ng nakasanayan. Habang dumaraan ang lungsod sa bintana, tahimik lang si Roberto, iniisip kung paano sasabihin ang balita sa kanyang asawa. May iniindang karamdaman si Anita, alta presyon at diabetes. Halos $200 kada buwan ang halaga ng gamot niya. Ang kanilang anak na si Angelina, 8 buwan nang walang trabaho. Siya at ang 2 anak, si Junior, 7 taong gulang, at si Carmela, 5, ay nakatira sa likurang bahay sa iisang lote. Isang simpleng tahanan sa isang tahimik na barangay sa gilid ng lungsod. 2 maliit na bahay sa iisang lupa, pinaghiwalay lang ng simpleng bakuran. Nasa harapan sina Roberto at Anita, sa likod naman si Angelina at ang mga bata. Roberto, ang aga mo ngayon ah. Nasa kusina si Anita, nagluluto ng tanghalian nang pumasok siya na may dala pa ring kahon ng gamit. Nandito na ako, sagot ni Roberto, inilapag ang kahon at naupo sa mesa. Sa 40 taon nilang mag-asawa, hindi na kailangang magtanong si Anita, nabasa na niya sa mukha ng asawa. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Roberto. Ayaw niyang mag-alala si Anita, pero ayaw din niyang magsinungaling. Nawala ako sa trabaho. Inalis ako ni Fernando. Huminto si Anita sa paghahalo ng niluluto at humarap. Anong ibig mong sabihin? Pinatalsik? Sabi niya kailangan niyang gawing moderno ang talyer. Magpapasok siya ng mga batang mekaniko. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay mo sa lugar na yon, pagkatapos ng 15 taon. 15 taon, ulit ni Roberto mahinang boses. Umupo si Anita sa tabi niya sa mesa. At ngayon, ano na ang gagawin natin? Makakahanap ako ng iba, malakas pa ako, kaya ko pang magtrabaho. Roberto, 65 ka na. Sinong tatanggap ng mekanikong kasing edad mo? Tahimik ang silid. Alam ni Roberto na totoo ang sinabi ng asawa. Sa kanyang edad at sa larangan ng mekanika, halos imposibleng makahanap ng bagong trabaho. Pero hindi pa siya handang sumuko. Hindi pa ngayon. Makakaisip ako ng paraan, Anita. Kailangan ko. Pumasok mula sa likod bahay si Angelina at dumiretso sa kusina. Tay, bakit ang aga mo? At bakit dala mo ang mga gamit mo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. Pinaupo siya ni Roberto at ipinaliwanag ang lahat. Habang nagsasalita ang ama, tahimik lang si Angelina at unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahan-dahang umusbong ang pag-aalala. Tay, diskriminasyon yan. Hindi ka nila pwedeng tanggalin dahil lang sa edad mo. Pwede kang magsampa ng kaso. At saan tayo kukuha ng pera? Sagot ni Roberto. Kahit magsampa ako ng kaso, tatagal yan ng taon bago marisolba. Wala tayong oras. Kailangan natin ng pera ngayon, hindi sa 5 taon. Anong gagawin natin? Tanong ni Angelina, halatang naiirita. 8 buwan akong naghahanap ng trabaho at wala pa rin. Natigil na rin yung benepisyo ko nung nakaraang buwan. Tumingin si Roberto sa anak tapos sa asawa. Naalala niya ang 2 apo niyang naglalaro sa bakuran, masaya at walang kamalay-malay sa bigat ng pasan ng mga matatanda. Bukas, lalabas ako para maghanap ng trabaho. Kakatok ako sa lahat ng pintuan dito sa syudad kung kinakailangan. Tay,
Mahirap yon, sabi ni Angelina, banayad ang tono. Alam ko, tumango si Roberto, pero hindi ko kayang umupo lang at maghintay. Kailangan kong subukan. Kinagabihan halos hindi pumikit si Roberto. Nakahiga lang siya, nakatingin sa kisame, kinakalkula ang mga buwan, ang pera at ang mga bayarin. Sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan, ang separation pay, pero panandalian lang. Ano ang mangyayari pagkatapos noon? Mga bandang hating gabi, bumangon siya at naglakad papunta sa kusina para uminom ng tubig. Natanaw niya mula sa bintana ang maliit na talyer na itinayo niya sa bakuran. Isang maliit na kubo na puno ng mga gamit, kung saan minsan siyang tumutulong sa mga kapitbahay sa mga minor na pagkukumpuni tuwing weekend. Hindi siya masyadong naniningil, mas pagtulong kaysa kita. Baka naisip niya panahon na para subukan ang pagtatrabaho para sa sarili. Pero paano siya makakahanap ng mga kliyente? Paano siya makikipagkumpetensya sa malalaking talyer? At kung may mangyaring mali, paano niya babayaran? Bumalik siya sa kama pero hindi na nakatulog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, talagang naramdaman ni Roberto na siya'y matanda na. Hindi lang pagod, kundi tila iniwan na ng panahon. Para bang walang saysay ang 42 taon ng karanasan sa bago at mabilis na mundong ito. Kinabukasan, nagsuot si Roberto ng pinakamaganda niyang kamiseta at pantalon, ang pareho niyang sinusuot tuwing naghahanap ng trabaho, at lumabas muli. Bumisita siya sa 12 talyer sa buong syudad. Lahat pare-pareho ang sagot, wala kaming hiring ngayon. Iwan mo na lang ang number mo, tatawagan ka namin kung may bakante. Maganda ang karanasan mo pero mas bata ang hinahanap namin. Sa huling talyer, hindi na nagpaligoy-ligoy ang may-ari. Tingnan mo, Ginong Roberto, sasabihin ko na ang totoo. Mahirap para sa isang kasing edad mo na makahanap ng trabaho sa larangang ito. Mas pinagkakatiwalaan ng mga customer ang mas batang muka, nagbibigay ito ng kumpiyansa. Umuwi si Roberto ng hapon na pagod at discouraged. Nang tanungin ni Anita kung kumusta, umiling lang siya. Bukas susubukan ko ulit, wika niya, pero sa loob niya nagsimulang umusbong ang pagdududa. Tama kaya si Fernando? Baka nga talagang matanda na siya para sa mundong ito na puno ng pagmamadali. Hindi pa alam ni Roberto noon na may ibang plano ang buhay. Malapit nang mapagtanto ng mundong tinalikuran siya na may mga bagay na hindi kayang palitan ng bilis lamang. Ang kasanayan, karunungan at karanasan ay may halagang hindi matutumbasan. Lumipas ang 2 linggo mula nang tanggalin siya sa trabaho. Araw-araw, pareho ang routine niya. Isusuot ang parehong kamiseta at pantalon, sasakay ng bus at bibisita sa mga talyer, gasolinahan, dealership, kahit saan na maaaring mangailangan ng mekaniko. Pero pareho pa rin ang resulta. Iwan mo ang number mo. Wala kaming hiring. Salamat, pero mas bata ang hinahanap namin. Nung Miyerkules, nasa bangko si Roberto para mag-withdraw ng bahagi ng separation pay nang marinig niya ang isang usapan na lalo pang nagpabigat ng kanyang dibdib. Lalong lumalala yung retirement na yan, sabi ng isang lalaki. Yung bayaw ko 68 na, nawalan ng trabaho at hindi man lang makakuha ng unemployment, masyado na raw siyang matanda. Naramdaman ni Roberto ang pag-agos ng pagkabalisa. May natitira pa siyang unemployment benefits sa loob ng ilang buwan. Pero ano ang mangyayari pagkatapos noon? Malayo pa ang retirement at kahit makarating doon, hindi sapat ang pensyon para mabuhay. Sa teller window, nag-withdraw siya ng sapat lang para sa gastusin ng pamilya sa loob ng isang buwan. Kailangan ni Anita ng gamot, kailangan ng mga bata ng pagkain, may kuryente, tubig at gamit sa eskwela. At sa ganung paraan, unti-unting nauubos ang separation pay na akala niya'y tatagal. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tumutulong si Angelina kay Anita sa pagluluto. May binubulong sila sa isa't isa pero tumigil nang makita siya. "Kumusta ngayon, Tay?" Tanong ni Angelina na may bahid ng pag-asa. "Pareho pa rin,"
sagot ni Roberto habang umuupo sa silya. 5 na namang lugar ang pinuntahan ko, wala pa ring hiring. Dinala ni Anita ang isang plato ng pagkain at inilapag sa harap niya. Pero hindi ito ginalaw ni Roberto. Kinain ng stress ang kanyang gana, pati na rin ang kanyang tulog. Roberto, huwag kang susuko, malumanay na sabi ni Anita habang umuupo sa tabi niya. May darating na oportunidad, kailangan meron. 2 linggo na, Anita. 2 linggo ng pare-parehong sagot, sagot ni Roberto, pinupunasan ng muka. Kahapon pati gasolinahan pinuntahan ko. Sinabi sa akin ng manager, masyado na raw akong matanda kahit sa pagpalit lang ng gulong. Walang hiya ang mga yan, bulong ni Angelina. Mas marami ka pang alam kaysa sa lahat ng batang yon. Ngumiti si Roberto ng bahagya pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang karanasan, anak, hindi yan nakakabayad ng kuryente. Sa sandaling iyon, dumating mula sa paaralan sina Junior at Carmela, tumatakbo papasok sa kusina. Sirang-sira na ang bag ni Junior at may butas ang sapatos ni Carmela pero maliwanag pa rin ang kanilang mga ngiti. Lolo Roberto, tingnan mo ginawa ko sa school ngayon. Sigaw ni Carmela, hawak ang isang piraso ng papel na puno ng makukulay na guhit. Binuhat siya ni Roberto na may pagod ngunit mapagmahal ng ngiti. Pilit na itinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Ang ganda naman, prinsesa ko. Sabihin mo kay Lolo kung ano yan. Tayo yan, sabi ni Carmela. Sabik na itinuro ang mga guhit. Ikaw to, inaayos ang mga sasakyan. Si Lola nagluluto. At si Mami, tinitigan ni Roberto ang drawing at nakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Nandoon siya sa papel, nakangiti habang nakahiga sa ilalim ng kotse, may hawak na mga gamit. Para sa kanyang apong babae, isa pa rin siyang bayani na kayang ayusin ang kahit ano. Perpekto ito, sweetheart, bulong niya. Itatago ito ni Lolo habang buhay. Pagkaalis ng mga bata upang maglaro sa labas, lumapit si Roberto kay Angelina at humiling na mag-usap sila ng pribado. Anak, may mahalaga akong kailangang sabihin sa'yo. Sabi niya, mahina ang boses. Siyempre, tay, ano po yun? Hindi na tatagal ang perang galing sa talyer. Kung magtitipid tayo, baka tumagal ng 3 buwan. Baka mas maikli pa. Ibababa ni Angelina ang tingin. Tay, ina-applyan ko na lahat kahit yung mga trabaho sa paglilinis. Wala pa ring tumatanggap. Alam ko, sagot ni Roberto, banayad ang tinig. Hindi mo kasalanan. Huminga siya ng malalim, tila pinipilit itulak palabas ang bigat ng katotohanan. Baka panahon na para ikaw at ang mga bata ay lumipat sa mas maliit na tirahan. Masyado nang mahal panatilihin ang bahay na tugamit lang ang separation pay ko. Tay, wag mo yang sabihin, sagot ni Angelina, nangingilid ang luha. Makakahanap din tayo ng paraan. Pero paano, Angelina, paano natin maisasalba ito? 75 na ako. Wala kang trabaho sa loob ng maraming buwan. Si nanay, hindi makakatulong dahil sa kalusugan niya. Napahinto si Roberto. Ayaw niyang ibuhos ang lahat ng takot at pagkadismaya sa anak niya. Pasensya na anak, bulong niya. Sobra na lang talaga ang bigat. Tay, naisip mo na bang magtrabaho mula sa bahay? Baka pwede kang tumanggap ng maliliit na repair job dito mismo sa likod bahay. Naisip na ito ni Roberto noon, pero may pag-aalinlangan siya. Paano kung magkamali ako? Paano kung may hindi ako naayos ng tama at wala akong perang pantakip, wala na akong talyer na sumasalo sa akin? Pero tay, ni minsan hindi ka nagkamali. Lahat ng kapitbahay may tiwala sa trabaho mo. Tama siya, nakakatulong si Roberto sa maraming kapitbahay sa nakalipas na mga taon. Inaayos niya ang mga sasakyan tuwing weekend, madalas ay walang bayad. Pero ngayon iba na, kailangan na niyang umasa sa ganitong paraan para mabuhay. Iisipin ko, mahina niyang sagot. Kinabukasan, habang umiinom ng kape si Roberto, may kumatok sa pinto. Si Ginoong Antonio iyon, kapitbahay mula 3 bahay ang layo. Roberto, narinig ko wala ka na raw sa talyer. Totoo ba? Totoo, tumango si Roberto. Tinanggal nila ako. Sayang naman, ikaw ang pinakamagaling na mekaniko na kilala ko.
Pumasok si Antonio at umupo sa sala. May pakiusap sana ako. May kakaibang ingay yung lumang Brasilia ko. Dinala ko na sa 2 talyer pero wala pa ring makahanap ng sira. Mabilis ang tibok ng puso ni Roberto. Matagal na mula noong may huling lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Anong klaseng ingay? Parang kiss-kiss kapag lumiliko. Minsan parang matigas ang manibela. Baka steering box yan, baka ball joints din, sagot ni Roberto, muling nabuhayan ng sigla. Gusto mo bang tingnan ko? Oo naman, magkano ang singil mo? Napaisip si Roberto, hindi pa siya kailanman naningil kay Antonio noon. Para lang sa check-up? Wala. Kapag maliit lang ang sira at kaya kong ayusin dito, saka natin pag-usapan. Naglakad sila papunta sa bahay ni Antonio kung saan nakaparada ang maliwanag na dilaw na 1,978 Brasilia. Pinandar ni Roberto ang makina, nakinig sa mga tunog at pinapihit kay Antonio ang manibela ng ilang ulit. Pinakinggan niya ng mabuti bawat galaw. Patayin mo muna! Binuksan ni Roberto ang hood at sinimulan ng inspeksyon gamit ang kanyang bihasang mata. Yung steering box mo, wala nang langis at may tagas na yung selyo. Delikado ba yon? Tanong ni Antonio. Hindi pa naman, pero kapag pinabayaan mo, magiging mas malala. Kailangan mo ng bagong seal at langis. Kaya mo ba itong ayusin? Mabilis nag-isip si Roberto. Kompleto siya sa gamit. Kabisado niya ang proseso. Oo, kaya ko. Kailangan mo lang bilhin ng piyesa. Magkano ang gastos? Mga $15 para sa seal, 20 para sa langis, tapos yung labor. Napaisip uli si Roberto, magkano nga ba ang tamang singil? Gawin nating $50 lahat. Ayos ba yon? Ayos na ayos, agad sagot ni Antonio. Kapag nabili ko ngayon, pwede mo ba ayusin bukas? Oo naman, umuwi si Roberto na mas masigla kaysa sa mga nakaraang linggo. Hindi man kalakihan ng halaga, pero tila may sindina ng pag-asa. Isang pahiwatig na baka kaya pa rin niyang magpatuloy. Ikinuwento niya ito kay Anita at sa unang pagkakataon sa maraming araw, ngumiti ito. Masarap makita si Roberto na muling nabubuhayan. Parang siya ulit ang dating siya. Kita mo na, sabi ni Anita na may mainit ng ngiti. Mahalaga ka pa rin. May tiwala ang mga tao sa kakayahan mo. Isang maliit na trabaho lang yun, Anita. Hindi naman nito mababago ang lahat. Pero simula na yan, Roberto. At kung maganda ang kalalabasan, baka dumami pa ang lalapit sa iyo. Nang hapon ding yon, bumili si Roberto ng mga piyesa na kailangan niya. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar kung saan siya tunay na nababagay, nakahiga sa ilalim ng lumang Brasilia ni Ginoong Antonio, ginagawa ang bagay na pinakaminamahal niya. Bumalik sa kanyang mga kamay ang grasa at sumingaw sa ilong niya ang amoy ng langis at bakal. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, muli niyang naramdaman na buhay siya. 2 oras ang itinagal ng pagkukumpuni. Ininspeksyon ni Roberto ang bawat bahagi. Sinubukan ng manibela, hinanap kung may tagas at nilinis ng maayos ang paligid. Tapos na, Ginoong Antonio, sabi niya habang tumatayo. Subukan mong imaneho at pakiramdaman mo. Pinatakbo ni Antonio ang sasakyan at ikot-ikot ito sa kalsada. Wala na ang ingay. Muli nang magaan at maayos ang manibela. Roberto, para kang milagro. Pinatingnan ko na to sa 2 talyer. Sabi kailangan palitan ang buong steering box. Aabutin yon ng halos $1,000. Hindi naman kailangan. Selyo lang yan. Walang malaking sira, sagot ni Roberto. May bahagyang ngiti. Ibinigay ni Antonio ang $50 at may dagdag na 10 bilang tip. Roberto, kung magtatrabaho ka na ng mag-isa, ipapakalat ko ang pangalan mo, karapat-dapat ka. Maraming salamat, Ginoong Antonio, talagang salamat. Umuwi si Roberto na may $60 sa bulsa, pero higit pa roon, dala niya ang muling nabubuong dignidad. Sinalubong siya ni Anita na parang nanalo siya sa loto.
Sabi ko sa iyo, di ba, gumagana na. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Roberto. Kumalat na ang balita. Tinupad ni Antonio ang pangako. Tumawag ang mga kapitbahay para magpagawa. Si Donna Maria kailangan ng bagong preno para sa kanyang goal. Ginoong Pedro kailangang itune up ang Beetle niya. Ang lokal na panadero may problema sa kanyang alternator. Maliit na mga trabaho, pero para kay Roberto, napakahalaga ng mga ito. Inayos niya ang isang maliit na espasyo sa likod bahay bilang improvised workshop. Inayos ang mga gamit at gumawa ng simpleng mesa gamit ang kung anong meron. Sa loob ng isang linggo, 8 trabaho na ang kanyang natapos. Kumita siya ng halos $300. Hindi man kayamanan, pero sapat ito para sa gamot ni Anita at mga kailangan ng mga bata. Tingnan mo tay, sabi ni Angelina habang pinagmamasdan siyang abalang-abala. Para kang nabuhay muli, dapat matagal mo na tong ginawa, hindi pa malaki. Pero ang mahalaga, nagtatrabaho na ulit ako, sagot ni Roberto habang pinupunasan ang mga kamay. Hindi alam ni Roberto na ang kanyang pangalan ay mas mabilis nang kumakalat sa lungsod kaysa sa kanyang inaakala. At malapit na siyang bigyan ng pagkakataon para patunayan na ang karanasan ay kayang higitan ang kabataan at bilis, lalo na kung totoong mahalaga ang trabaho. Biyernes, habang inaayos ang mga gamit, tumunog ang telepono ni Roberto. Hindi pamilyar ang numero. "Hello, si Mekanikong Roberto ba to?" Tanong ng isang boses. "Ako po ito. Taga Estrella do Sul Bus Company po kami. Inirekomenda kayo ni Ginoong Antonio. Nagtatrabaho po ba kayo sa mga bus?" Medyo kinabahan si Roberto. "Oo, nagtatrabaho po ako sa mga bus. Ano po ang problema?" "May Mercedes-Benz bus kami na may problema sa makina. Dinala na sa 3 talyer pero wala pa ring nakakaayos. Maaari po ba ninyong tingnan?" "Siyempre, nasaan po yung bus?" "Sa main bus terminal po ng syudad, rear engine Mercedes-Benz model. 2 araw nang hindi umaandar." Isinulat ni Roberto ang address at nangakong pupunta kinabukasan ng umaga. Pagkababa ng telepono, tahimik siyang naupo. Alam niyang mas malaki ito, mas komplikado. At kung maayos niya ito, magiging malaking hakbang ito sa muling pagbabalik ng kanyang reputasyon. Hindi pa niya alam na ang bus na iyon ang magiging simula ng mas malaking pagbabago. Dahil susubukin ang kanyang kakayahan sa paraang hindi pa niya naranasan. Kinabukasan, dumating si Roberto sa bus terminal, dala ang toolbox. Nandoon ang Estrella do Sul bus sa maintenance area, nakabukas ang likurang hood. 2 batang mekaniko ang naroroon, halatang frustrated at hindi sigurado. "Taga-kumpanya po ba kayo?" tanong ni Roberto. "Oo, ako si Rinaldo, mekaniko dito. Ito naman si Henrique." Nakipagkamay si Roberto at lumapit sa makina. Agad niyang nakilala ang modelo, Mercedes-Benz OM 366, isang makina na ilang beses na niyang hinawakan noon. "Ano po ang problema?" tanong niya. "Umistart ang makina pero walang lakas," paliwanag ni Reynaldo. "Lalo na kapag paahon at ang itim ng usok." Tahimik na nagmasid si Roberto. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat bahagi ng makina. "Na-check niyo na ba ang injection pump?" "Oo, dinala na namin sa espesyalista. Ayos daw." "Turbo?" "Na-test na rin, wala namang problema." Pinandar ni Roberto ang makina at nakinig ng mabuti. Inutusan si Enrique na tapakan ang silinyador habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ng motor. "Patayin mo muna." Lumapit siya, kinuha ang wrench at nagsimulang tanggalin ang ilang koneksyon, kumpiyansa ang bawat kilos. "Na-test niyo ba ang oil pressure?" "Oo, nasa normal ang reading." Nagpatuloy si Roberto. Pinakiramdaman niya ang hose, sinuri ang fittings, tiningnan ang mga selyo. 20 minutong lumipas nang walang imik hanggang may napansin siya. "Halika rito, tingnan mo to." Itinuro ni Roberto ang isang maliit na hose na konektado sa turbocharger. "Ito, tuyot na at may bitak.
May tagas ng hangin papasok sa sistema. Lumapit si Reynaldo para tingnan ng mas mabuti. Pero maliit na Jose lang yan. Talaga bang yan ang dahilan ng lahat ng problema? Oo, sigurado ako, sagot ni Roberto. Kapag may hangin na pumapasok matapos ang airflow sensor, nalilito ang makina. Hindi nito tama natutukoy kung gaano karaming fuel ang kailangan. Kaya kayo may itim na usok at nawawala ang lakas. Maingat niyang ipinakita sa kanila ang halos hindi nakikitang bitak sa hose. Papalitan ko to at ayusin ko rin ang injection pump. May spare part ba kayo dito? Wala, sagot ni Reynaldo, pero may tindahan ng piyesa sa dulo ng kalsada. Bukas sila kahit Sabado. Tara, bilhin na natin. Naglakad sila patungong tindahan, binili ang hose at agad bumalik si Roberto sa trabaho. Pinalitan niya ang sirang bahagi, nilinis ang intake at inadjust ng eksakto ang injection system. Pagkalipas ng 2 oras, pinandar niya ang makina muli. Agad ang epekto. Tahimik ang andar, wala nang usok, bumalik ang buong lakas ng makina. Grabe, ani Henrique, hindi makapaniwala. Na-check na namin yung hose na yan, paano mo pa yan napansin? Karanasan, sagot ni Roberto habang hinihigpitan ng isang bolt. Sa loob ng 42 taon sa mga makina, natututo kang makita yung mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Umiling si Reynaldo, namamangha pa rin. 3 talyer ang sumuko, tapos ikaw, 1 umaga lang. Minsan kasi, hinahanap natin ng malalaking problema at nakakalimutan yung maliliit, sagot ni Roberto. Parang tao, dapat rule out muna ang simpleng sipon bago isiping pulmonya agad. Matapos ang trabaho, binayaran siya ng kumpanya ng $200. Mas malaki kaysa sa kinikita niya sa 1 buong linggo noon sa regular na trabaho. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Anita. Kumusta? Simpleng problema na walang nakapansin, sagot ni Roberto. Inilapag ang kanyang toolbox. Pero ikaw, nakita mo, sagot ni Anita, may ngiti. Hindi ba patunay yan na mahalaga ka pa rin? Pagsapit ng Lunes, muling tumunog ang telepono ni Roberto, si Reynaldo ito. Ginoong Roberto, kailangan namin kayo. Pwede po ba kayong pumunta agad? Nasira ba ulit yung bus? Tanong ni Roberto. Hindi po, may biyahe kami ngayon para sa mga negosyanteng galing São Paulo. Mahalaga itong trip na ito. Ang problema, nagkasakit ang lead mechanic namin at wala kaming ibang mapagkakatiwalaan. Ipadadala saan? Tanong ni Roberto naguguluhan. Mahabang biyahe, 4 na oras papunta, 4 pabalik. Sa ganitong trips, may kasamang mekaniko sa bus para kung may aberya, may sasalo agad. At ako ang gusto niyong isama? Oo, bilib na bilib ang boss sa ginawa mo sa OM 366. Kung available ka, sayo ang trabaho. Natahimik si Roberto, hindi inaasahan, pero malaking tulong ang bayad. Magkano ang bayad? $300 balikan, 1 araw lang. Katumbas ito ng halos 1 linggong kita noon. Sige, pupunta ako. Ayos, pwede po ba kayong dumating sa terminal bago mag-2:00? Aalis ang bus ng 3:00. Nag-empeke si Roberto ng kaunting gamit, nagsuot ng malinis na kamiseta at nagtungo sa terminal. Ang bus, bagong-bago. May aircon, reclining seats, lahat ng kumpletong pasilidad. Sinalubong siya ng driver na si Nelson, isang veterano. Ikaw pala yung nag-ayos nung 366? Walang espesyal, tao lang na may karanasan, sagot ni Roberto may ngiti. Yung mga pasahero, big time, mga boss ng tech company, bawal ang aberya. Sandaling nakilala ni Roberto ang grupo, 15 lalaki, pawang bihis at profesional, patungo sa pagbisita sa isang planta sa probinsya. Nagsimula ang biyahe ng maayos. Umupo si Roberto sa harapan, pinakikinggan ang bawat tunog ng makina, binabantayan ng dashboard. 2 oras ang nakalipas, pumasok sila sa maburol na lugar. Napansin ni Roberto ang kakaiba. Nelson, sabi niya, naririnig mo yon? Anong tunog? Normal lang naman para sa akin. Lumapit pa si Roberto. May napakahinang tok, isang mahinang, hindi regular na tunog. Tiningnan niya ang gauge, unti-unting tumataas ang temperatura.
Huminto tayo sa susunod na gasolinahan. Kailangan kong tingnan ito. Mukha namang ayos, sagot ni Nelson. Pero sige, mas mabuting sigurado. Pagdating sa gasolinahan, diretso si Roberto sa likod ng bus. Pagbukas ng hood, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy, overheated coolant. May tagas sa radiator, sabi ni Roberto. Maliit lang pero meron. Seryoso? Hindi naman ganun kainit ang makina, gulat na wika ni Nelson. Hindi pa, pero kung itutuloy natin, tiyak na mag-overheat to sa susunod na ahon. Sinuri ni Roberto ang radiator at kinumpirma ang kinatatakutan niya. Mabilis bumababa ang tubig. Natuntun niya ang problema sa isang maliit na connector sa gilid ng radiator kung saan tumatagas ang coolant. Samantala, isa-isang bumaba ang mga pasahero, 15 negosyanteng bihis at halatang naiinis sa biglaang paghinto. Anong nangyayari? Tanong ng isa sa kanila, isang kalbong lalaki na may suot na salamin. May maliit na tagas sa cooling system. Paliwanag ni Roberto, kalmado ang tinig. Hindi naman malala pero kailangan ayusin bago tayo magpatuloy. Gaano katagal yan? Tanong ng lalaki, sabay tingin sa relo. May mahalaga kaming pulong alas 6. Tumingin si Roberto sa kanyang relo, 4:30 na. Kung makakahanap ako ng piyesa malapit dito, siguro mga 2 oras. 2 oras? Singhal ng lalaki. Hindi pwede yan. Mawawala lahat ng schedule namin. Sinubukan ni Nelson, ang driver, na tumawag sa kumpanya, pero walang signal sa bulubunduking lugar. Walang reception, walang talyer, walang suporta. Wala bang ibang paraan para pabilisin to? Tanong ng isa pang pasahero. Nag-isip si Roberto. Pwede ko subukan ayusin pansamantala. Baka tumagal, pero hindi ako makakapangako. Gawin mo na ang kaya mo. Hindi kami pwedeng mahuli. Kumuha si Roberto ng sealant, clamp at kaunting pagkamalikhain mula sa kanyang toolbox. Pinagtahi niya ang tagas, nirefill ang radiator at pinandar muli ang makina. Tapos na. Pero kailangang bantayan natin ang temperatura habang bumibiyahe. Nagpatuloy ang biyahe pero kabado si Roberto. Alam niyang pansamantala lang ang ayos at kung uminit ang makina muli, maaari itong tuluyang masira. Makalipas ang 30 minuto, pumasok sila sa matarik na bahagi ng bundok. Tumataas ang gauge ng temperatura. Umiinit agad, babala ni Nelson. Nakikita ko, kailangan nating tumigil. Wala tayong mapagparadahan dito, makitid ang daan. Tumingin-tingin si Roberto sa isang banda bangin. Sa kabila, matarik na gulod, wala ni isang shoulder o hintuan. Pumalo na sa danger zone ang karayom ng temperatura. Bigla niyang nakita isang maliit na emergency pull-off. Diyan, tumigil ka riyan! Mabilis na ipinarada ni Nelson ang bus sa masikip na espasyo. Puting singaw ang lumabas mula sa likod ng sasakyan. Tumakbo si Roberto, binuksan ang hood at nasilayan ang mas matinding tagas. Bumubulwak na ang mainit na tubig, kumukulo sa metal. Ngayon, anong gagawin natin? Tanong ni Nelson, halata ang kaba. Tumingin si Roberto sa paligid, wala silang mapupuntahan, wala ring signal. May 15 pasaherong hindi mapakali at isang bus na malapit ng bumigay. Ito na ang tunay na pagsubok. 42 taon ng karanasan ang humubog kay Roberto para sa ganitong mga sandali. Ngayon niya malalaman kung ang lahat ng iyon ay may halaga pa. Humarap siya sa grupo. Mga Ginoo, magpapakatotoo ako, sabi niya habang pinupunasan ng pawis. Lumala na ang tagas. Susubukan kong gawin itong permanenteng ayos, pero aabutin ito ng hindi bababa sa 1 oras. 1 oras? Singit ng kalbong lalaki. Nakalaunan ay makikilala ni Roberto bilang Dr. Ricardo. May mahalaga kaming pulong, milyong halaga ang nakataya. Nauunawaan ko, sir, pero kung ipipilit nating bumiyahe, titirik tayo sa gitna ng bundok at baka araw ang abutin bago tayo makalarga muli. Hindi na siya naghintay ng sagot, agad siyang kumilos, pinababa niya muna ang init ng makina, sinuri ang basag, lumala na ito dahil sa vibrasyon habang bumibiyahe. May signal ba kahit sino sa inyo? Tanong ni Roberto.
Wala, dead zone dito, sagot ng isa. Binuksan ni Roberto ang kanyang toolbox. Kumuha siya ng spare hose na palagi niyang dala para sa mga emergency. Gamit ang dalawang matitibay na clamp, gumawa siya ng improvised na coupling. Pinalakas niya ang ayos gamit ang espesyal na adhesive na designed para sa mataas na presyon at mataas na temperatura. Habang nagtatrabaho siya, naririnig niya ang mga pasahero. May bulungan, may reklamo. Hindi ka panipaniwala to. Sana nag-private cars na lang tayo. Mukhang hindi seryoso ang kumpanyang to. Lumapit si Dr. Ricardo. Pasensya na, sabi nito, may halong duda sa boses. Sigurado ba kayong alam ninyo ang ginagawa nyo? Ayaw na naming lumala pa. Huminto si Roberto, tumingin sa kanya at marahang nagsalita. Sir, 42 taon na akong nag-aayos ng makina. Lahat ng klase ng sasakyan, naayos ko na. Alam ko ang ginagawa ko. 42? Ulit ni Dr. Ricardo. Ilang taon na kayo? 75. Nakunot ang noo ng lalaki. At nagtatrabaho pa rin kayo? Hindi pa kayo retirado? Gusto ko sana pero hindi palaging may choice ang buhay. Kailangan ko pa ring magtrabaho. Habang bumalik si Roberto sa trabaho, ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga pagbulong, ang mga tinging puno ng pagdududa. Hindi lang ang trabaho niya ang sinusukat, pati ang edad niya. Pero hindi siya natinag. Tumutok siya sa alam niya, sa kakayahang pinanday ng dekada at ipinagpatuloy niya, hindi para patunayan na mali sila, kundi para patunayan sa sarili niyang hindi nawawala ang halaga ng isang tao dahil lang may nagsabing matanda na siya. Matapos ang halos 1 oras at kalahati ng masinsin, tahimik at maingat na pagkukumpuni, natapos na rin ni Roberto ang ayos. Pinuno niya ng bagong tubig ang radiator, pinandar ang makina at maingat na minatyagan ito. Nanatiling normal ang temperatura, walang tagas, walang aberya. Ayos na to, sabi niya habang pinupunasan ang mga kamay. Tatagal tong ayos hanggang makarating tayo sa pupuntahan. Pinakiramdaman ni Nelson ang tunog ng makina, perpekto ang takbo. Hindi ka panipaniwala, Ginoong Roberto, ani Nelson gulat na gulat. Paano niyo nagawa to? Karanasan lang, iho, tugon ni Roberto, may simpleng ngiti. Nagpatuloy ang biyahe. Nanatili si Roberto sa unahan, nakabantay sa mga gauge ng dashboard. Pero nanatiling maayos ang makina, walang overheating, walang babala. Pagdating nila, 1 oras lang ang na-delay, biglang nawala ang tension. Nakarating tayo, ani Dr. Ricardo, halatang nakahinga. Aabot pa kami sa meeting. Isa-isang bumaba ang mga negosyante, dala ang kanilang gamit. Ilan sa kanila tumigil muna upang magpasalamat. Maraming salamat, Ginoong Roberto, sabi ng isa. Kayo ang literal na nagligtas sa amin ngayon. Napakahusay niyo, dagdag pa ng isa. Si Dr. Ricardo ang huling bumaba. Roberto, may utang akong paghingi ng tawad sa iyo, wika niya taos-puso. Nagduda ako kanina pero ang trabaho mo kahanga-hanga. Walang samaan ng loob, Doc, sagot ni Roberto. Naiintindihan ko may pressure kayo. Pwede ba akong magtanong ng personal? Siyempre. Bakit ang isang mekanikong kasing galing mo ay gumagawa lang ng maliliit na trabaho? Dapat nasa malaking talyer ka o namumuno sa isang fleet, na pabuntong hininga si Roberto. 15 taon akong sa isang talyer, pero tinanggal ako, sabi nila, matanda na raw ako. Nagulat si Dr. Ricardo. Matanda na, pero kayo lang ang nakapag-ayos ng problemang di magawa ng mga batang mekaniko. Ganyan na kasi ngayon, mas mahalaga ang bilis at computer skills. Nakakalimutan na ng marami ang kahalagahan ng karanasan. Kumuha si Dr. Ricardo ng business card sa pitaka at iniabot kay Roberto. Roberto, may mga negosyo ako. Isa roon ay isang transport company na may malaking fleet ng mga sasakyan. Gusto ko sanang i-alok sa iyo ang posisyong permanenteng maintenance supervisor. Napatingin si Roberto sa card, parang hindi makapaniwala. Totoo ba to? Totoong totoo, sagot ni Ricardo. Ang ipinakita mo ngayon ay patunay na ang karanasan sa totoong buhay ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong diploma. Tawagan mo ako sa Lunes. Habang pauwi, tuwang-tuwa si Nelson.
Ginoong Roberto, ibang klaseng araw to. Hindi nyo lang nailigtas ang biyahe, nabigyan pa kayo ng trabaho? Hindi pa rin ako makapaniwala, sagot ni Roberto. Pero iba talaga ang pakiramdam ngayon. Dumating sila sa terminal ng alas 11 ng gabi. Pagod si Roberto pero puno ng kasiyahan. Tinanggap niya ang $300 na napagkasunduan. May dagdag pang $200 mula kay Dr. Ricardo bilang bonus. $500 sa isang araw, mas mataas kaysa kinikita niya dati sa isang linggo. Pagdating sa bahay, gising pa rin si Anita naghihintay. Ang tagal mo, kumusta ang lahat? Inilapag ni Roberto ang toolbox at umupo sa mesa. Hindi ko inasahan, pero kakaiba ang nangyari at ikinuwento niya ang buong istorya. Nakinig si Anita, nanlaki ang mga mata sa tuwa. Grabe Roberto, kita mo, mahalaga ka pa rin at nakita yon ng mga tamang tao. Sana nga totoo ang alok, sabi niya. Parang panaginip pa rin, Lunes ng umaga habang inaayos ni Roberto ang kanyang mga gamit sa bakuran, tumunog ang telepono. Hello, si Roberto ito. Roberto, si Dr. Ricardo ito. Pwede ka bang pumunta sa opisina ngayon? Kinabahan si Roberto. Oh, pwede. Anong oras po? 2:00. Iti-text ko ang address. Nagsuot si Roberto ng pinakamaayos niyang damit at nagtungo sa syudad. Ang opisina, modernong building na salamin ang harapan. Nakasulat sa harap, Ricardo Reyes Transportes. Sinalubong siya ni Dr. Ricardo. Roberto, salamat sa pagpunta. Tara, usap tayo. Ang opisina, maluwag, elegante, may tanawing tanaw ang buong lungsod. Medyo naiilang si Roberto, ibang-iba sa mundo ng grasa at bakal. Nakausap ko na ang mga kasosyo ko, bungad ni Ricardo. Ikinuwento ko ang nangyari sa biyahe, lahat sila humanga. Maraming salamat, sir. Opisyal ko nang iniaalok sa iyo ang posisyon bilang Fleet Maintenance Supervisor. May hawak kaming 80 sasakyan, mga bus, van at truck. Kailangan namin ng taong may tunay na karanasan para mamahala sa lahat ng maintenance. Napamaang si Roberto, hindi agad makaproseso ang isip. At ang sahod po, maingat niyang tanong, $3,000 kada buwan. May benepisyo, transport allowance, meal voucher, health insurance, lahat. Tahimik si Roberto. Pinakiramdaman ang bigat at saya ng sandali. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng kanyang kinita noon. At higit pa sa pera, ito ang pagkilala at katatagan na matagal na niyang hinintay. Doktor, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang halaga nito para sa akin. Roberto, ang karanasan mo ay bihira at mahalaga. Nakita ko kung paano ka magtrabaho sa ilalim ng pressure, kalma, epektibo, profesional. Ikaw ang taong kailangan ko para mamuno sa team. Kailan po ang simula? Kung handa ka sa susunod na Lunes. Tumayo si Roberto, naiiyak ang mga mata at iniabot ang kamay. Tinatanggap ko. Salamat sa pagtitiwala. Ngumiti si Dr. Ricardo at mainit na nakipagkamay. Welcome sa team, Roberto. Habang palabas ng gusali si Roberto, magaan ang dibdib. Sa kalsada, agad siyang tumawag. Anita, nagawa ko. Tunay na trabaho. Regular na sahod. May benepisyo pa. Umiyak si Anita sa kabilang linya. Totoo ba yan, Roberto? Salamat sa Diyos. Ikwento mo lahat. Nanginginig sa pananabik ang boses ni Anita. Ibinahagi ni Roberto ang bawat detalye, ang biyahe, ang pagkasira, ang pagkumpuni at ang di inaasahang alok sa trabaho. Sa kabilang linya napaiyak si Anita, pero sa pagkakataong ito, sa tuwa. Pag-uwi ni Roberto, naghihintay ang buong pamilya. Naghurno si Angelina ng maliit na cake at ang mga bata ay gumawa ng makukulay na karatula. Si Lolo Roberto ang pinakamagaling na mekaniko sa buong mundo. Sigaw ni Carmela habang yumakap sa kanya. Magtratrabaho si Lolo sa malaking kumpanya, sabi ni Junior, yakap sa kanyang binti. Gabing yon, hindi makatulog si Roberto. Hindi dahil sa kaba, kundi sa matinding pananabik. Pagkatapos ng mga linggong puno ng pagtanggi, duda at sakit. Muling naibalik sa kanya ang isang bagay na akala niya'y tuluyan nang nawala, ang kanyang dignidad.
Kinabukasan ng Sabado, nagpasya siyang bumisita sa Autopesa Sentral, kung saan nagsimula at natapos ang lahat. Naabutan niya sina Mario at Carlos na abala sa talyer. "Ginoong Roberto," bati ni Mario nakangiti. "Kumusta na? May nahanap po ba kayong trabaho?" "Meron," sagot ni Roberto. "Maintenance supervisor na ako ngayon sa isang malaking transport company." "Grabe, ang galing nun. Magkano sweldo?" $3,000. May benepisyo pa. Napatigil si Carlos sa ginagawa. 3,000? Mas higit pa sa doble ng kinikita natin dito. "Tama," tango ni Roberto. "Minsan, itinutulak tayo ng buhay palabas sa mga lugar na hindi na para sa atin, para dalhin tayo sa mas magandang direksyon." Sa oras na yon, lumabas mula sa opisina si Fernando. Nakita niyang kausap ni Roberto ang mga tauhan. "Roberto, anong ginagawa mo rito?" "Dumaan lang para magpaalam sa mga kaibigan," hinong Fernando. "May trabaho na ako." Lumapit si Fernando. Pilit na kalmado ang tono. "Talaga? Saan?" "Ricardo Reyes Transportes, maintenance supervisor nila ako." Nagiba ang mukha ni Fernando. Alam niya ang kumpanyang iyon, isa sa pinakamalaki sa rehiyon. Supervisor at ang sahod? $3,000, may full benefits. Tumigil si Fernando, nagbago ang tono. "Alam mo, Roberto, kung gusto mong bumalik, baka pwede nating pag-usapan." Ngumiti si Roberto, magalang pero matatag. "Salamat, Ginoong Fernando, pero hindi na kailangan. Nasa lugar na ako kung saan dapat talaga ako noon pa. Pwede naming ayusin ang kontrata mo, itaas ang sahod." "Hindi na po. Nakahanap na ako ng lugar na kinikilala ang halaga ko." Nakipagkamay siya sa mga dati niyang katrabaho, nagpasalamat at lumakad palabas ng talyer na taas noo. Nanatili si Fernando sa may pintuan, tahimik na pinagmamasdan ang pinakamagaling niyang mekaniko, marahil ang pinakamahusay na nagtrabaho sa kanya na tuluyan ng lumisan. "Mario," tawag niya bigla, "yung makina ng bus na pinoproblema natin, kaya mo ba yon?" "Hindi ko sigurado, boss," sagot ni Mario. "Specialty yon ni Ginoong Roberto." "Si Carlos," umiling si Carlos, "hindi pa ako nakakagawa ng mabibigat na makina gaya niyan." At doon tuluyang naunawaan ni Fernando ang lahat. 2 linggo pa lang mula nang mawala si Roberto, 3 kliyente na ang nawala dahil sa mali at pabiglang trabaho. Mabilis nga ang mga batang mekaniko, pero kulang sila sa lalim ng kaalaman na hinubog ng dekada. Samantala, si Roberto ay nagsimula na ng panibagong yugto sa Ricardo Reyes Transportes. Sa unang araw, iniikot niya ang pasilidad, malinis, moderno at kumpleto sa kagamitan. 8 mekaniko ang aktibo, ipinakilala siya ni Dr. Ricardo. "Lahat, ito si Roberto ang bago nating supervisor. May higit 40 taon siyang karanasan. Marami kayong matututunan sa kanya." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Roberto ang tunay na respeto. Ang mga batang mekaniko, hindi mapanghusga kundi sabik matuto. Walang tinging mapanliit kundi pagpapahalaga. Sa unang linggo pa lang ramdam na ang epekto ni Roberto. Naayos niya ang mga problemang ilang araw nang hindi maresolba. Inayos ang tool area, nagpatupad ng bagong maintenance procedures at nagbigay pa ng on-the-spot training sa mechanics. "Roberto," tanong ni Dr. Ricardo sa dulo ng linggo, "kumusta ang pag-a-adjust mo?" "Ayos na ayos, Doktor. Ang sarap magtrabaho sa lugar na pinahahalagahan ng karanasan." "Impresibo," sagot ni Ricardo. 1 linggo ka pa lang pero tumaas na ng 30% ang efficiency ng shop." Ngumiti si Roberto. Wala na siyang kailangang idagdag pa. Tinanggap na siya hindi lang bilang empleyado, kundi bilang leader. Sa 2nd linggo, isang bagong hamon ang dumating. Isa sa mga pinakabagong bus ng kumpanya ay nagkaproblema sa electronics. 2 espesyalistang talyer na ang sumuko. "Roberto," sabi ni Dr. Ricardo, "tingnan mo nga." Sabi nila, kailangan ng palitan ang buong control system. Sinuri ni Roberto ang bus. Bagamat makabago ang teknolohiya, pareho pa rin ang prinsipyo.
Pagkalipas ng 2 oras, natuntun niya ang sira. Isang faulty sensor lang pala ang naglalabas ng maling data. Ayan, sabi niya, sensor lang ang kailangang palitan. Akala nila buong ECU, $15,000 ang halaga. Bulalas ni Ricardo, hindi naman kailangan. Ang tunay na problema, isang sensor na $200 lang. At doon tuluyang naunawaan ni Ricardo ang tunay na halaga ni Roberto. Hindi siya basta mekaniko, isa siyang haligi, isang taong ang karanasan ay mas mahalaga pa sa kahit anong diploma, training o teknolohiya. At sa wakas, pagkatapos ng mga taong pakiramdam niya ay invisible siya, nakahanap na si Roberto ng lugar kung saan ang kanyang edad ay hindi sagabal kundi yaman. Ang kanyang nakaraan ay hindi pasanin kundi karangalan. At ang kanyang karanasan ay hindi luma kundi mahalaga. Umiikot nga talaga ang buhay sa mga paraang minsan ay puno ng irony. Ang dating inakalang pinakamasakit na kawalan ay siyang naging pinakamalaking oportunidad. At sa edad na 65, sa wakas ay natutunan ni Roberto Flores ang isang mahalagang bagay. Hindi nabawasan ang halaga niya dahil sa edad. Bagkus naging mas bihira ito at dahil doon mas mahalaga, lumipas ang 6 na buwan mula nang magsimula si Roberto sa kanyang bagong trabaho sa Ricardo Reyes Transportes. At sa maikling panahong iyon, nagbago ang lahat para sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Anita ay mayroon ng buong saklaw na medical coverage. Wala na siyang inaalalang bayarin para sa gamot. Si Angelina ay na-hire din bilang staff sa administrative department ng kumpanya. Ang mga apo ay may bagong gamit sa eskwela, maayos na damit at higit sa lahat, katahimikan sa tahanan. Si Roberto mula pagiging tinanggalan ng trabaho ay naging mentor, pinuno at simbolo ng kahusayan sa kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maayos ang takbo ng workshop. Bihira ang nasisiraan sa daan at kapag may sira man, mabilis at kumpleto ang ayos. Madalas sabihin ni Dr. Ricardo, isa sa pinakamagandang desisyong ginawa ko ay ang pagkuha kay Roberto. Isang Martes ng umaga, may tawag na dumating. Roberto, si Nelson, yung driver sa Estrella do Sul. Naalala mo pa ba ako? Siyempre Nelson, kumusta? Sa totoo lang, may mabigat kaming problema. Baka pwede mong tulungan kami. Anong klaseng problema? Medyo mahirap ipaliwanag sa telepono. Pwede ka bang dumaan sa terminal? Urgent talaga. Humingi agad si Roberto ng permiso kay Dr. Ricardo at nagtungo sa terminal. Naabutan niya doon sina Nelson, Reynaldo at ilan pa, halatang kabado. Salamat at nakarating ka agad, Roberto, sabi ni Nelson. May malaking problema kami, wala pa ring nakakahanap ng solusyon. Dinala siya sa bagong-bagong Mercedes-Benz bus. Amoy bagong sasakyan pa, malinis sa loob, makintab. Bago lang naming nabili itong modelong to, paliwanag ni Reynaldo. Pero simula kahapon, namamatay siya sa highway. Maayos sa syudad, pero pagahon sa mahabang kalsada, bigla na lang namamatay. Tapos, ilang minuto lang aandar ulit. Nadala na ba sa dealership? Oo, 2 araw silang nag-diagnose. Sabi, normal daw lahat. Ibang shop, 3 pa, pareho pa rin, walang nakita. May biyahe kami ngayon, grupo ng mga Japanese executives. Pag pumalpak to, sira na kami. Sige, silipin natin. Binuksan ni Roberto ang toolbox at sinimulan ang inspeksyon. Modernong bus, puno ng electronics. Pero alam ni Roberto, ang makina gaano man kabago ay may batayang prinsipyo na hindi nagbabago. Pinandar niya ang makina, maayos. Nag-test drive sila sa lungsod. Walang problema. Ang sira lang lumalabas kapag napipilitang umakyat, tama? Oo, sagot ni Nelson. Simulate natin yan, rampahan natin. Gumamit ng preno para magkaroon ng resistance. Inakyat nila ang bus sa ramp. Pagkalipas ng 5 minuto, namatay ang makina, eksaktong tulad ng sinabi. Bumaba si Roberto at nagsuri. Fuel pressure, normal. Sensors, ayos. Electronics, maayos. Pero may naamoy siyang kakaiba. Mahinang amoy, halos di mapansin.
May flashlight ba kayo? Pumasok siya sa ilalim ng bus, sinuri bawat bahagi ng fuel system. At doon niya nakita isang halos di makitang bitak sa fuel line. Ito na yun. Habang umahon, lumalala ang vibration, pumapasok ang hangin sa fuel line. At kapag naramdaman yon ng injection system, kusa itong namamatay bilang proteksyon. Ganito kaliit na crack, yan na yon? Tanong ni Rinaldo. Oh, ang mga modernong injection system sobrang sensitibo. Kaunting hangin lang, tumitigil ang buong sistema. Isang depektong galing pa sa manufacturer. Madaling ayusin, pero halos imposibleng makita. Gaano katagal bago maayos? Tanong ni Nelson. 2 oras, palitan lang tong connector. Inayos ni Roberto ang sira ng may kumpiyansa. Sinubukan muli ang makina, pinaandar sa ilalim ng pressure, pinaakyat sa ramp. Flawless. Ayos na, pwede na ulit. Gustong bayaran siya ng Estrella do Sul ng $1,000, pero ipinasa ni Roberto ang bayad kay Dr. Ricardo bilang respeto. Nangyari ito sa oras ng trabaho. Sa'yo yang pera, sabi ni Ricardo. Ginamit mo ang oras at galing mo. Pero doktor, empleyado niyo po ako. Hindi tama na tanggapin ko yan. Ngumiti si Ricardo. Roberto, ang katapatan mo ay kasing halaga ng talento mo. Tanggapin mo. At sa susunod, ipaalam mo agad, baka kailangan nakitang italaga sa mga critical na kaso. Makaraan ng 1 linggo, tumunog muli ang telepono ni Roberto. Ginoong Roberto, ito po ang TV Regional. Gusto po naming i-feature ang kwento ninyo sa isang special segment. Kwento ko? Bakit? Nabanggit kayo ng Japanese delegation. Sila mismo ang nagsabing may isang mekaniko na hindi lang mahusay, kundi simbolo ng karunungan, kababaang loob at galing. Hindi alam ni Roberto na napansin siya. Nagulat sila nang malaman nilang dati kayong pinatalsik dahil sa edad. Sa Japan, ang karanasan ay lubos na iginagalang. Gusto nilang marinig ang kwento ninyo. Lumabas ang segment sa telebisyon kinabukasan. Ibinahagi ni Roberto nang may kababaang loob ang kanyang kwento mula sa pagkakatanggal sa trabaho, sa pagsisimula sa likod bahay hanggang sa wakas, sa pagtanggap ng lipunan sa tunay niyang halaga. Ang epekto agad-agad, daan-daang mensahe at tawag ang natanggap niya mula sa mga manggagawang matanda na nakaranas din ng diskriminasyon. Mula sa mga employer na muling nag-isip ng kanilang hiring practices, mula sa mga batang mekaniko na nais matuto sa kanya. At kaya naman si Roberto Flores sa edad na 65 ay naging isang simbolo na ang karanasan ay hindi kahinaan kundi lakas, na ang halaga ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, ito ay mas lalong tumitibay. At kahit itapon ka ng mundo, kaya mo pa ring bumangon, mas matatag, mas marunong, at mas kagalang-galang kaysa dati. Ang pinaka-hindi inaasahang tawag ay dumating noong sumunod na Huwebes. Hello, Roberto? Si Fernando ito mula sa Autopesas Central. Napahinto si Roberto. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang huli niyang marinig ang tinig na iyon. Fernando, hindi ko inaasahan ang tawag mo. Kumusta? Napanood ko yung segment mo sa TV, nakakaantig at karapat-dapat. Alam ko na noon pa isa kang tunay na profesional. Tahimik lang si Roberto. Alam niyang may susunod pang dahilan ng tawag. Diretso na ako, sabi ni Fernando. Simula nang umalis ka, hindi naging maganda ang takbo. Nawalan kami ng mga long-term clients. Yung mga bata kulang sa husay at karanasan mo. May alok ako, Roberto. Bumalik ka pero hindi bilang empleyado. Isang partnership, 50-50. Ikaw ang magdadala ng karanasan at kliyente, ako ang magbibigay ng talyer. Halos natawa si Roberto sa irony. Ilang buwan lang ang nakalipas, tinanggal siya dahil matanda na raw siya. Ngayon, inooferan siyang maging kalahating may-ari. Salamat, Fernando, kalmadong sagot ni Roberto. Pero ayos na ako sa kinalalagyan ko ngayon. Pag-isipan mo, Roberto, iba to hindi lang basta trabaho, pagmamay-ari mo rin to. May pagmamay-ari na ako, Fernando, ang kinabukasan ko, at kasama ko ang kumpanyang nagbibigay halaga sa akin. Pwede pa nating dagdagan ang alok?
Hindi na kailangan, matatag na sagot ni Roberto. Hindi ako interesado. Tinapos niya ang tawag ng may payapang ngiti. Ang dating amo na nagtanggal sa kanya, ngayoy halos nakiusap na bumalik siya. Nang mabalitaan ito ni Dr. Ricardo, ipinatawag niya si Roberto sa opisina. So, narinig kong may alok kang partnership. Totoo, galing kay Fernando at tinanggihan ko. Bakit? Tanong ni Ricardo. Ang sariling talyer, magandang oportunidad yan, ngumiti si Roberto. Doktor, napagtanto ko ang respeto, pagkilala at magandang kapaligiran ay mas mahalaga kaysa sa pagmamay-ari. Dito, nararamdaman kong may halaga ako. At yon ang mas mahalaga sa kahit anong kontrata. Tumango si Ricardo, halatang natuwa. Alam mo, kung dumating man ang mas magandang oportunidad, hindi kita pipigilan. Maraming salamat, Doktor. Pero dito ako gustong manatili. Hanggat tanggap niyo ako, mananatili ako. Iniabot ni Ricardo ang kamay. Palagi kang may lugar dito, Roberto, hanggat gusto mo. Nang weekend, si Roberto ay nag-host ng isang salo-salo sa bakuran ng bahay upang ipagdiwang ang lahat ng biyayang dumating sa loob ng isang taon. Puno ang bakuran ng pamilya, kaibigan at mga kapitbahay. Si Anita masigla at malusog. Si Angelina masaya at kontento sa trabaho. Ang mga bata tumatawa at naglalaro. Maging si Ginoong Antonio, ang unang nagtiwala sa kanya, dumating kasama ang asawa. Roberto, sikat ka na ngayon, biro ni Antonio. Nasa TV ka. Tumawa si Roberto. Ay, Ginoong Antonio, ililipas din yan. Ang mahalaga, ayos na ang lahat. Deserve mo yan, kaibigan. Alam kong special ka talaga. Tumingin si Roberto sa paligid. Mga taong mahalaga sa kanya. Masaya, puno ng tawanan at pagmamahal. Lumapit si Carmela sabay hila sa kanyang kamiseta. Lolo Roberto? Oh, prinsesa, hindi ka na malulungkot, di ba? Yumuko si Roberto at binuhat siya. Bakit mo naman na itanong yan, anak? Kasi dati palagi kang parang malungkot. Ngayon, palagi kang nakangiti. Yumakap siya sa apo. Tama ka, anak. Hindi na malungkot si Lolo. Masaya na si Lolo. Ngayon, tumingin siya sa paligid. Nasa kusina sina Anita at Angelina nagtatawanan. Ang mga bata tumatakbo. Ang araw sumisilip sa ulap. Larawan ito ng isang payapa at ganap na buhay. Ang tanggalan na noon ay tila wakas, ay naging simula pala ng isang mas dakilang yugto. Isang taon matapos ang lahat, naging kilalang tao si Roberto sa lungsod. Hindi lang bilang mekaniko kundi bilang simbolo ng katatagan, ng integridad at ng huwag kailaman sumuko. Madalas siyang imbitahan sa mga paaralan, events at kumpanya upang ibahagi ang kanyang kwento. At sa bawat pagkwento, pinapaalala niya ang isang bagay na madalas kalimutan ng lipunan. Ang karanasan ay hindi kalumaan, ang kaalamang tinubo sa dekada ay yaman, at kahit pa itapon ka ng mundo, kaya mo pa ring bumangon, mas matibay, mas matalino, at mas iginagalang kaysa dati. Ang Ricardo Reyes Transportes ay naging modelo ng industriya. Lumaki ang fleet, naging mahusay ang maintenance, at si Roberto na-promote bilang General Maintenance Manager, may kasamang nararapat na dagdag sa sahod. Hanggang isang maulan na Huwebes ng hapon, may tumawag. Hello, si Professor Roberto po ba ito? Mukhang mali kayo ng tawag, biro ni Roberto. Hindi po, tama po ito. Kami po ang Sinai Regional. Inaanyayahan po namin kayong magturo sa aming Automotive Mechanics Program. Napahinto si Roberto. Ako? Magtuturo? Opo. Narinig namin ang kwento nyo. Nakita rin namin ang trabaho nyo. Naniniwala kami, kayo ang perpektong tao upang ipasa ang inyong karanasan sa susunod na henerasyon. Nakatayo si Roberto sa sala. Hawak pa rin ang telepono. Hindi alam kung tatawa o iiyak. Minsang pinagsabihang matanda na para mag-ayos ng makina, ngayoy inaanyayahang magturo kung paano ito ginagawa. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, sa gitna ng pagtanggi, pagbangon at tagumpay, si Roberto Flores ay naging higit pa sa isang mekaniko. Siya ay naging isang mentor, gabay at buhay na patunay na ang dangal, karunungan at pusong may malasakit kailanman ay hindi naluluma.
Pagtuturo? Pero wala akong degree, gulat na sagot ni Roberto. Ginoong Roberto, tugon ng tumawag mula sa Sinai, mayroon kayong mas mahalaga kaysa diploma, karanasan sa totoong buhay. Gusto naming turuan ninyo ang mga estudyante namin ng praktikal na mekanika. 2 gabi bawat linggo ang klase. Hindi kalakihan ang bayad, pero ang pagkakataong maipasa ang kaalaman sa kabataan, napakahalaga para kay Roberto. Pwede ko po bang pag-isipan? Siyempre, pero malaking karangalan kung makakasama namin kayo. Ikinuwento ni Roberto ang alok kay Dr. Ricardo na hindi lang sumuporta kundi nag-alok ng mas malaki pa. Roberto, paano kung makipag-partner tayo sa Senai? Pwede tayong mag-host ng mga intern. Gamitin mo ang workshop natin para sa mga aktual na leksyon. Susuportahan mo yon? Oo naman, napakagandang paraan ito para magbigay pabalik at maghanda ng bagong henerasyon ng mga profesional. Pumayag si Roberto at sa isang iglap nagsimula ang bagong kabanata. Sa unang araw ng klase, nakatayo siya sa harap ng 20 estudyante, kabado. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. Ako si Roberto Flores, panimula niya. 43 taon na akong nagtatrabaho sa mga makina. Wala akong degree sa kolehiyo pero may dala akong bagay na hindi matuturo ng libro, karanasang totoo sa buhay. Tahimik ang silid habang isinasalaysay niya ang kanyang kwento, ang simula niya bilang simpleng mekaniko, ang mga pagkakamali, mga pagkatalo, mga tagumpay. Ikinuwento niya ang buhay sa talyer. Ang mga panahong pakiramdam niya ay di na siya nakikita at ang mga leksyong natutunan niya sa masakit na paraan. Ang una niyong kailangang matutunan, aniya, ang pagiging mekaniko ay hindi lang tungkol sa pagpapalit ng piyesa. Ito'y tungkol sa pag-unawa na ang bawat makina ay may katauhan. Binuo ni Roberto ang sarili niyang paraan ng pagtuturo, pinaghalo ang simpleng teorya at hands-on learning. Isinama niya ang mga estudyante sa Ricardo Reyes Transportes, ipinakita ang aktwal na diagnostic work at itinuro ang makinig, hindi lang sa tunog ng makina, kundi pati sa hindi sinasabi ng makina. Isang araw sa klase, nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Professor Roberto, paano niyo natutukoy ang problema na hindi makita ng iba? Karanasan, hiyo, sagot ni Roberto, ngumingiti. At higit sa lahat, pasensya, sa panahon ngayon gusto ng lahat ng mabilisan. Pero ang isang maayos na makina, humihingi yan ng oras at respeto. Mabilis na naging pinakasikat na klase sa Senai ang sa kanya. Kumalat ang balita, maging ang mga estudyanteng galing ibang bayan ay nagko-commute upang matuto mula kay Roberto. Isa sa kanila ang namukod-tangi, Alvaro Reyes, 17, galing sa pamilyang salat sa yaman, halos hindi makabayad sa kurso. Isang gabi, nagpaiwan si Alvaro matapos ang klase. Professor, pwede po ba akong magtanong ng personal? Siyempre, hiho, paano niyo hindi binitawan ng laban nung natanggal kayo? Kasi ang tatay ko nawalan din ng trabaho. Sabi niya wala na siyang silbi. Nakita ni Roberto sa mata ni Alvaro ang sariling sakit na minsan niyang naramdaman. Alvaro, may natutunan ako na gusto kong ibahagi. Ang halaga natin hindi nasusukat sa edad o titulo. Nasusukat ito sa kakayahang matuto at patuloy na lumaban. Pero mahirap, sir, sabi ni Alvaro. Lalo na kapag sinasabi ng lahat na hindi ka sapat. Umupo si Roberto sa tabi niya. Anak, yung mga taong nagdududa sa iyo ngayon, sila rin ang unang lalapit kapag kailangan nila ng tulong. Gusto mo ng ebidensya? Yung taong nagtanggal sa akin, nakiusap na maging business partner ko. Nanlaki ang mata ni Alvaro. Bumalik po ba kayo? Hindi, kasi natutunan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang halaga natin ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa paniniwala natin sa sarili natin. Naging isa sa pinakadedikadong estudyante si Alvaro. May talento, may gutom sa pagkatuto. Sinimulan siyang turuang personal ni Roberto tuwing weekend, libre. Professor, bakit niyo po ginagawa to para sa akin? Kasi may gumawa rin nito para sa akin noon. Ganun umiikot ang kaalaman.
Isang araw dumating si Alvaro sa klase, namumugto ang mata. "Professor, nag-apply ang tatay ko ng trabaho ngayon." Tinawanan siya. Sabi nila, matanda na raw siya. Sumikip ang dibdib ni Roberto. "Alvaro, papayag bang makausap ko ang tatay mo?" "Gustong-gusto niya, sir. Napanood niya kayo sa telebisyon. Inspirasyon daw po kayo sa kanya." Sabado, bumisita si Roberto sa tahanan ni Alvaro. Simpleng bahay, malinis, payak, puno ng puso. Ang ama ni Alvaro, si Francisco, ay 8 buwan nang walang trabaho. "Ginoong Roberto, karangalan kayong makilala." Sabi nito, pinipigilan ang emosyon. "Karangalan din po sa akin. Si Alvaro ay isa sa pinakamahusay kong estudyante at palagi po kayong ipinagmamalaki." Luminga si Roberto. Ang tahanang ito, kahit puno ng hirap, ay puno ng dignidad. "Francisco, may naisip ako. Kailangan namin ng assistant sa Sinay para sa practical na klase. Hindi man kalakihan ang kita, pero simula na yan." Hindi napigilan ni Francisco ang luha. "Gagawin niyo yan para sa akin. Para sa ating dalawa. Kailangan ko ng tulong at ang karanasan mo, hindi ko yan kayang ituro." Inaprubahan ni Dr. Ricardo ang hiring. Sa loob ng ilang linggo, si Alvaro, scholarship student na sa kumpanya. Si Francisco, assistant ni Roberto sa Sinay. "Profesor," sabi ni Alvaro isang araw, "iniligtas niyo po ang pamilya namin." "Hindi anak, wala akong sinagip. Binuksan ko lang ang pinto. Kayo ng tatay mo, kayo ang lumakad papasok." Lumipas ang panahon. Patuloy ang pag-usbong ng buhay ni Roberto sa paraang hindi niya naisip noon. Hindi na lang siya mekaniko, isa na siyang guro, isang mentor, simbolo na hindi pa huli ang lahat upang muling bumangon. Hanggang isang hapon, tinawag siya ni Dr. Ricardo sa opisina. "Roberto, may alok ako para sa'yo." "Anong alok, doktor?" "Partnership sa kumpanya, mananatili kang head ng maintenance. Pero magiging co-owner ka na rin," napahinto si Roberto. "Pero wala po akong puhunan." "Hindi mo kailangan. Ito ay partnership basis sa meritos. Binago mo ang kumpanyang ito. Karapat dapat ka na magmay-ari ng bahagi nito. 5% para sa iyo." Naluha si Roberto sa edad na 66 matapos ang habang buhay ng pagtatrabaho sa ilalim ng iba. Magiging may-ari na rin siya. "Tinatanggap ko, pero may 2 kondisyon." "Sige, sabihin mo." Una, full scholarship si Alvaro para sa mechanical engineering. Pangalawa, gawing full-time si Francisco. Ngumiti si Dr. Ricardo. "Roberto, palagi kang iniisip ang iba bago ang sarili. Yan ang dahilan kung bakit ka espesyal." Sa opisyal na pirmahan, kompleto ang pamilya ni Roberto. Si Anita, lumuluha sa tuwa. Si Angelina, mahigpit ang yakap. Ang mga apo, tumatawa at nagmamasid, puno ng pagmamalaki. "Lolo Roberto," tanong ni Carmela, "boss ka na po ba ngayon?" Tumawa si Roberto. "Hindi anak, partner na ako. Ibig sabihin tumutulong akong magdesisyon." "Mas maganda ba yon?" Binuhos niya ang bata. "Mas maganda kasi mas marami na akong matutulungan, gaya ni Ginoong Francisco, gaya ni Alvaro." Sa gabing yon, magkasamang nakaupo sa beranda sina Roberto at Anita, tahimik, pinagmamasdan ang mga bituin. "Roberto," bulong ni Anita, "naalala mo pa ba kung gaano kabigat ang pakiramdam mo nung nawalan ka ng trabaho?" "Naalala ko. Akala ko, katapusan na, pero hindi pala." "Hindi nga," sabi ni Roberto nakatingala sa langit. "Simula lang pala yun, wakas ng isang kwento, ngunit simula ng isang pamana. Tingnan mo naman tayo ngayon." Mahina, ngunit puno ng pagmamalaking sabi ni Anita. "Isa ka ng guro, isang business partner at inspirasyon sa napakaraming tao." Hawak ni Roberto ang kamay ng asawa, ang mga matay puno ng pasasalamat. "Alam mo kung anong natutunan ko, Anita? Minsan, kailangan nating mawalan ng lahat para maintindihan kung gaano tayo kahalaga. At ano ang natuklasan mo tungkol sa sarili mo?" Ngumiti si Roberto. "Nalaman ko na ang karanasan ay hindi naluluma, na ang tunay na kaalaman ay hindi nawawala sa uso, at ang dignidad wala yang petsa ng pagkapaso." Nang sumunod na linggo, nasa kanyang backyard workshop si Roberto. Dating isang payak na sulok ng bahay, ngayon ay tila isang munting museo, puno ng mga lumang gamit na pinagdaanan ng kanyang buong karera.
Bawat wrench, bawat metro, bawat butas-butas na glove may kasamang kwento. Dumating si Alvaro para sa huling pribadong leksyon bago magsimula sa universidad sa kursong Mechanical Engineering. Professor, ani Alvaro, may mainit ng ngiti. Pwede po ba akong magtanong ng isa pang huling tanong? Huli na agad? Tawa ni Roberto. Hindi, anak. Palaging bukas ang pintuan ko para sa mga tanong mo. Sandaling tumahimik si Alvaro bago nagtanong. Kung maibabalik niyo ang oras, may babaguhin ba kayo sa kwento ninyo? Tumigil si Roberto, tinitigan ang binatang itinuturing na niyang parang anak. Ang sagot ay mabigat ngunit malinaw. Wala. Kahit noong araw na natanggal ako sa trabaho, dahil iyon ang araw na natutunan ko ang isang bagay na walang kapantay, na ang halaga natin ay hindi nakabase sa sinasabi ng iba, kundi sa mga bagay na kaya nating itayo gamit ang sarili nating mga kamay. Tumango si Alvaro, ang mga matay kumikislap sa paghanga. At kung may tumawag po sa inyong matanda ngayon, ngumiti si Roberto, sagot ng isang taong panatag na sa sarili. Magpapasalamat ako dahil ang pagtanda ay ibig sabihin ako'y nabuhay, ako'y natuto. Nagkamali at ginawa yung pagkakamaling yon bilang aral. At higit sa lahat, nandito pa rin ako. Patuloy na ipinapasa ang kaalamang yon sa iba. Sa edad na 66, muling binigyang kahulugan ni Roberto Flores ang pagiging matanda. Para sa kanya, hindi ang pagre-retiro ang wakas, kundi simula ng tunay na trabaho ang magturo ng mga tao, ang mag-iwan ng pamana, ang pagbutihin ang mundong iiwan. At tuwing may kabataang mekaniko na nakakasolusyon sa mahirap na problema gamit ang teknik na tinuro niya, alam ni Roberto. Tapos na ang kanyang misyon? Hindi, tuloy ito dahil hindi lang siya mekaniko, isa na siyang guro, isang master. At ang mga tunay na master, hindi talaga sila nagre-retire. Sila'y nagiging daan para dumami ang kanilang sarili sa bawat estudyanteng may swerte at karangalang matuto sa kanila. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa buong lungsod. Ang lalaking minsang itinapon dahil matanda na, ay bumalik bilang hindi na isang empleyado kundi partner, hindi lang manggagawa kundi guro, hindi lang guro kundi tagapagturo ng buhay. Isang buhay na patunay na ang karanasan ay ang pinakamahalagang yaman. Ang kaalaman ay hindi na susukat sa edad. At higit sa lahat, hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Basta't mayroon kang katalinuhan, determinasyon at kababaang loob para patuloy na matuto,